Ipinasumpina ng House Justice Committee ang ilang personalidad para magsalita tungkol sa ilang grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi sumipot ang bise at kanyang defense team sa unang pagdinig kahapon ng komite dahil anila, walang jurisdiction ng komite sa impeachment complaints. May unang balita si Tina Pangaliban Perez. Ang upuang inilaan para kay Vice President Sara Duterte, bakante. Pati ang lugar na inilaan para sa kanyang mga abogado. Hindi kasi sila sumipot sa unang pagdinig ng House Committee on Justice upang alamin kung may probable cause ang impeachment complaints laban sa bise para ituloy sa pagdinig sa Senado. Ipinasampina ng komite ang isa sa mga tatayong legal counsel ng bise na si Attorney Michael Powa. Si Powa, umupong dating Chief of Staff at spokesperson ng bise sa Department of Education at spokesperson sa Office of the Vice President. Nais ng komite na matanong siya tungkol sa paggamit ng confidential funds ng bise na isa sa mga issue sa impeachment complaints. In such capacity, he has very material and relevant information on how the confidential funds in the DepEd were used, and in particular, he had a direct role in the preparation of the accomplishment reports relating to the use of the DepEd's confidential funds. Tinanong namin ng komite kung magkakaroon ng issue sa pagtestigo ni Powa, gayong isa siya sa mga pinili ni Duterte na magtangkol sa kanya sa komite. We will see in the next hearing kung how he will take this particular subpoena, kasi nabanggit naman halimbawa ay yung pong relevancy nung pong kanya pong pag-i-issue po ng subpoena laban sa kanya. Bukod kay Powa, pinatatawag din ang taga-Commission on Audit para mausisa tungkol sa investigasyon nila sa confidential funds ng bise at pinakukuha sa Philippine Statistics Authority ang Certificate of Birth, Marriage o Death ng mga tao nakatanggap umano ng perang ito. Pinapapunta rin sa pagdinig si Ramil Madriaga, ang nagsabing naging bagman daw siya ni Duterte sa kabila ng pagtutol ng ilang miyembro ng komite. Nakakulong ngayon si Madriaga sa BJMP Taguig at hihingan daw siya ng karagdagang security ng komite. In his own sinumpang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo. Secure mo ang family mo at iba pa." Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. Tungkol naman sa umano'y unexplained wealth ng bise, pinasabpina mula sa Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Duterte sa halos 18 taon mula nang umupo ito sa Davao City bilang Vice Mayor. Gayon din ang dokumento tungkol sa umano'y 10 negosyo ng bise at kanyang asawa mula sa Securities and Exchange Commission at mga income tax returns, VAT payment at iba pa mula naman sa BIR. Dito po maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod from 2007 to 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po. Pinadadala rin ng komite sa NBI ang resulta ng investigasyon nito sa banta umano ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating House Speaker. Umusad ang hearing kahit wala ang bise at kanyang mga abogado. Nagpadala sila ng sulat para sabihin hindi sila dadalo dahil wala raw jurisdiction ang Kamara. Hindi nagustuhan ng ilang kongresista ang laman ng sulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kine-question nito ang jurisdiksyon ng komite at ang paggamit nito ng katagang mini-trial. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. This is disrespect, another manifestation of her affront the constitutional process. Halos tumagal ng 4 na oras ang pagdinig
Ang ilang kongresista may baon pa sa pagdinig simbolo raw ng ilang taon ng pag-iwas ng bise sa katotohanang hinahanap ng taong bayan. Kasama ang tanong na sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Hindi dumalo sa pagdinig sa Kamara at sa halip humarap sa media ang defense team ng Vice-Presidente. Kinwestiyon nila ang jurisdiksyon ng komite na talakayin ang impeachment complaints laban sa bise. We are questioning the jurisdiction of the committee to conduct this form of trial, whether it is something that they may have or some members of the committee may have referred to as a mini trial or as a form of hearing. Paglilinaw pa ng mga abogado ni Duterte, hindi nila wini-waive ang karapatan ng Vice President na lumahok sa proceedings at magpresenta ng ebidensya. Pero dapat daw sa tamang forum na may jurisdiction sa trial. We cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Duterte na ang pagpapadalo sa kanya sa komite ay para makagawa raw ng narrative ng mini-trial sa hindi niya pagsagot at pagdalo. Anya, ginagamit ang mga pagdinig bilang fishing expedition. Wala rin daw patakaran ng House Committee on Justice na kailangan siyang personal na dumalo sa pagdinig. Naisumite na rin daw niya ang kanyang sagot. Kaya wala raw dapat gawin ng komite, kundi ibasura ang mga reklamo laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isa naman sa mga pinasampina para tumestigo sa pagdinig, si Attorney Michael Powa. Handa raw si Attorney Powa na humarap sa komite, pero kailangan daw niyang pag-aralan ang nasa sampina. I don't see any point in not appearing, so I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung anong laman. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.